Movie recap Tagalog here. Isang 14 anyos na batang babae na nagngangalang Suyon ang pauwi, takot na takot. Pumasok siya sa isang maliit na bahay kung saan may lalaking naghihintay na sa loob at lumapit sa kanya. Siya ay ang kanyang ama, si Taisu. Lalong lumakas ang kanyang kaba at nagsimula siyang umiyak. Sinimulang pagbantaan at takutin siya ni Taisu, pilit na tinatanong kung nasaan ang kanyang ina. Paulit-ulit niya itong sinasaktan habang inuulit ang parehong tanong. Samantala, ang kanyang ina ay palihim na nakikinig mula sa kabila ng dingding ng bahay. Matapos bugbugin si Suyon, naupo si Taisu at nagsimulang uminom. Noon dumating ang isang detektive na nagngangalang Kim at ipinahayag na inaaresto si Taisu sa kasong pagpatay. Mariin itong itinanggi na may pinatay siya, ngunit inaresto pa rin siya ni Kim. Nagtipon ng mga tao upang panoorin ang gulo. Napansin ni Kim si Suyon na nakahandusay at sugatan. Sinabi niya ito sa ina ng bata, ngunit nang walang pakialam ang ina, nagpasya si Kim na siya na mismo ang magligtas sa dalagita. Samantala, si Jungwoo, anak ni Taejon, may-ari ng Sangil Trust Bank, ay bumalik sa Korea mula Amerika kung saan siya nag-aaral. Sinalubong siya ni Director Nam, na pangunahing namamahala sa negosyo ng kanyang ama, at iniabot sa kanya ang isang liham para sa campus tour. Sumakay siya sa kotse kasama ang kanyang madrasta na si Miran, na nagsabi sa kanya na may sakit ang kanyang ama at dinala na ng pulisya. Hindi niya ito naipaalam ng mas maaga. Napansin ni Jungwoo si Suyon na nakatayo sa gilid ng kalsada ng paaralan, nakatingin sa lupa. Patuloy niya itong tinitigan hanggang sa umalis sila sakay ng ambulansya kasama ang kanyang ama. Kalaunan, nakaupo si Suyon kasama ang kanyang ina sa tabi ng ilog nang sabihin ng ina na tuluyan nang wala ang ama niya at malaya na sila. Muling nagtanong si Suyon kung totoo nga bang wala na ito at tapos na ang lahat. Kinumpirma iyon ng kanyang ina. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa isang kainan. Nalasing ang ina at nagsimulang sumigaw na killer ang ama ni Suyon, na sa wakas ay naparusahan at patay na ito, dahilan para mahiya si Suyon. Alas 3 ng madaling araw, hindi makatulog si Jungwoo kaya naglakad-lakad siya. Sa pagdaan sa isang parke, napansin niya si Suyon na nakaupo sa isang duyan. Naalala niya ang nakita niya kanina na nakatayo ito sa gilid ng kalsada. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito at tinanong kung sino siya. Hindi agad sumagot si Suyon, ngunit pagkatapos ay tinanong kung talagang hindi siya nito kilala. Biniro siya ni Jungwoo kung sikat ba siya sa lugar dahil ngayon lang niya ito narinig. Sa halip na sumagot, bigla siyang tumakbo palayo. Tinawag siya ni Jungwoo, una bilang sikat na babae, at pagkatapos ay tinawag siya sa pangalan na Suyon na nakita niya sa uniforme ng paaralan nito. Nang marinig ang kanyang pangalan, nabihira lamang gamitin dahil mas kilala siya bilang number 27, huminto siya at lumingon. Bumalik sila sa parke at nagsimulang umulan. Sinabihan siya ni Jungwoo na magtago muna, ngunit iginiit ni Suyon na maghintay ito habang kukunin niya ang payong para sa kanya, kahit siya mismo ay nabasa sa ulan. Inabot niya sa kanya ang payong at sinabi na sanay na rin naman siyang mabasa. Kinuha ni Jungwoo ang payong, sabay sabing ibabalik niya ito bukas, at saka umalis. Bahagyang sira ang payong, ngunit tila wala naman siyang pakialam. Masaya si Suyon dahil tinawag siya ni Jungwoo sa kanyang pangalan, at hindi sa malulupit na bansag na anak ng killer at number 27 na ginagamit ng iba para asarin siya. Samantala, bumalik si Taejon mula sa ospital. Pinaalis niya si Nurse Jung at hiningi kay Yeonju ang kanyang pera. Inakusahan siya ni Yeonju bilang isang killer. Binalaan siya ni Taejon na kung hindi niya ibabalik ang pera, may mga asong mangangaso na siyang pinalaya para hanapin ang anak niyang si John. Ipinaalala ni Yeonju na may anak siya sa ama ni Taejon at iginiit na nararapat lang siyang tratuhin ng mas maayos. Nais niyang itaguyod ang magandang buhay para kay John gamit ang perang iyon. Ngunit nang puntahan niya si John, natuklasan niyang nakatakas ito kahit may sugat sa binti. May suot din itong kwintas na bigay ng kanyang ina. Ipinasok ni Taejon si Yeonju sa isang institusyong pangkaisipan. Tinakot niya ito na kapag hindi sinabi kung nasaan ang pera, papatayin niya ang anak nito kapag nakita niya. Kalaunan, palihim na dinalaw ni Nurse Jung si Yeonju habang inaalagaan siya at ibinulong na ligtas niyang itinago si John. Nakiusap si Yeonju na alagaan niya ito at binalaan siyang magtago sa mata ni Taejon dahil papatayin silang lahat kapag nalaman niya ang totoo. Kinaumagahan, maagang nagising si Suyon, sabik na makuha muli ang kanyang payong. Pumunta siya sa parke at sabik na naghintay kay Jungwoo. Pumanaw ang lolo ni Jungwoo kaya kinailangan niyang asikasuhin ang libing. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Taejon na siya lang ang pinagkakatiwalaan niya at na sana ay hindi na siya bumalik mula sa Amerika. Gayunman, dahil isa na siyang ganap na lalaki, kung ayaw niyang bumalik, maaari na siyang manatili. Binalaan ni Jungwoo ang madrasta niyang si Miran na huwag magpanggap na parang ina niya kapag wala ang kanyang ama, alam niyang pera lang ang pakay nito. Samantala, naghintay si Suyon buong araw kay Jungwoo, ngunit kalaunan ay umalis din. Habang pauwi, napansin niyang may batang nakatira mag-isa sa isang kwarto sa kanilang kalye. Dahil nag-aalala, sumilip siya sa maliit na bintana at tinanong kung ayos lang ito. Kinabukasan, lumipat si Jungwoo sa parehong paaralan. Nasaksihan niya ang mga estudyanteng nambubuli kay Suyon at nalaman niyang minamaltrato siya dahil anak siya ng killer. Nang lapitan siya ni Suyon para kunin muli ang kanyang payong, nag-atubili siya at halatang hindi komportable. Nasaktan si Suyon at nagsimulang umiyak, iginiit na hindi siya mananakit ng sinuman. Malamig siyang pinaalis ni Jungwoo at naglakad palayo. Gayunpaman, hindi siya naalis sa isip ni Jungwoo. Paglaon, pumunta siya sa kalye ni Suyon at nakita niyang may mga taong minumura at sinasaktan siya. Sinisisi siya sa kasalanan ng kanyang ama. Inakusahan nila ang ama niya ng pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Walang magawa ang kanyang ina kundi umiyak at pakiusapan sila na dalhin na si Suyon. Pinanood ito ni Jungwoo hanggang mapansin siya ni Suyon.
Dahil nahihiya, tumakbo siya palayo habang umiiyak. Hinabol niya ito at natagpuan sa parke. Tinawag niya siya gamit ang mga bansag na ginamit niya noong unang araw at niyaya siyang maging magkaibigan. Samantala, nakikipagtalo si Detective Kim sa hepe. Iginiit na ang ama ni Suyon, si Tae-soo, ay hindi ang tunay na killer at maling nasisi. Pinipilit niyang ilantad ng hepe ang katotohanan at hulihin ang totoong salarin, ngunit inutusan siya ng hepe na manahimik. Hindi matiis ang paghihirap ng mag-ina, kaya sinabi ni Detective Kim ang totoo sa ina ni Suyon. Sa paaralan, binalaan ni Suyon si Jungwoo na lumayo sa kanya upang hindi siya matulad at mabulirin, ngunit tumanggi itong makinig at patuloy siyang ipinagtanggol, dahilan para siya naman ang simulan ding asarin ng mga estudyante. Sa kabila nito, naging malapit na magkaibigan sina Suyon at Jungwoo. Isang araw, habang pauwi mula sa paaralan, napansin ni Suyon na may sunog sa silid kung saan nakatira ang batang mag-isa na dati niyang kinakausap. Kasama niya si Jungwoo at sabay silang tumakbo para tumulong. Pinagtulungan nilang sirain ang nakasarang pinto para mailigtas ang bata, at nasugatan ang kamay ni Jungwoo sa proseso. Matapos mailigtas ang bata, napansin nilang nahulog nito ang isang kwintas na agad pinulot ni Jungwoo. Ipinag-utos ni Yeonju kay Nurse Jung na tumakas mula sa bahay ni Taejun kasama ang pera. Sinabi rin niyang dukutin si Jungwoo, naniniwalang kung hawak nila ito ay hindi sila sasaktan ni Taejun. Sinubukan ni Nurse Jung na tumakas kasama ang pera, ngunit humigpit na ang seguridad sa bahay. Nagduda si Taejun at ipinatawag siya para tanungin. Inutusan siyang hanapin ang parehong pera at ang batang si John. Nagkunwari siyang susunod, ngunit kalaunan ay nakatakas din. Samantala, tumawag si Jungwoo sa kanyang madrasta na si Miran at hiniling na magpadala ng tao upang dalhin si John sa ospital. Ipinagwalang bahala siya nito at sinabihang huwag makialam sa ganoong bagay. Narinig ni Taejun ang usapan, kinuha ang telepono at pumayag na magpadala ng tulong. Sa ospital, inalagaan si John sa isang pribadong silid. Binalaan ng mga doktor na kung hindi agad siya mabibigyan ng tamang gamutan, maaari siyang putulan ng binti. Nang magising si John, nabahala siya dahil nawawala ang kanyang kwintas, ngunit ibinalik iyon ni Jungwoo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Nurse Jung, kinuha si John at isinakay siya sa kotse. Nakita ito ni Suyon at sinubukang pigilan siya, iginiit na kailangan ni Jun ng tamang gamutan, ngunit nabigo siya. Dahil sa matinding pambubuli na nararanasan nila, napagpasyahan ng ina ni Suyon na umalis na sila at tumira sa bahay ni Detective Kim. Ayaw man ni Suyon dahil kakahanap lang niya ng bagong kaibigan, wala siyang magawa. Lumipat sila sa bahay ni Detective Kim. Sa simula, nag-aatubili si Kim na patirahin sila, ngunit kalaunan ay pumayag din at masayang tinanggap sila. Ang anak niyang si Yeonju ay tumutol noong una sa ideya na may mga estrangherong titira sa kanilang bahay. Nalungkot si Jungwoo sa pag-alis ni Suyon at tinanong kung balak na rin ba niyang tumigil sa pag-aaral. Sinabi niyang hindi pa siya sigurado. Habang nag-uusap, napansin ni Jungwoo na tinatakpan ni Suyon ang peklat sa kanyang paa. Nang tanungin niya ito, inamin ni Suyon na ikinahihiya niya yon, ipinaliwanag na nakuha niya yon habang tumataka sa kanyang ama. Pinalakas ni Jungwoo ang loob niya, sinabing wala namang dapat ikahiya. Para siya aliwin, ipinakita niya ang ilan sa kanyang sariling mga peklat at sinabing mayroon siya nito sa buong katawan. Pagkatapos ay biro niyang nagkunwaring nagbato ng mahiwagang sumpa sa kanya, sabay sabing burahin ang masasamang alaala at gumawa ng mga panibagong alaala. Sa kanilang pag-uwi sakay ng bus, aksidenteng nahalikan ni Jungwoo si Suyon, dahilan para siya ay mapahiya. Paglaon, malapit sa bago niyang bahay, ipinakita ni Suyon ang isang kumikislap-kislap na poste ng ilaw sa kalsada at inamin na mas natatakot siya roon kaysa sa mismong dilim. Napansin ni Detective Kim na magkasama sila at iniisip na baka kung ano ang ginagawa ni Jungwoo, biro niya itong hinila sa tainga at dinala sa loob ng bahay. Inanyayahan niya silang pareho sa hapunan at kumain silang parang isang pamilya. Habang kumakain, ipinakita ni Yeonju ang pagkagusto niya kay Jungwoo. Pagkatapos ng hapunan, nagsimulang turuan ni Kim si Jungwoo ng karate at mga kasanayang pampulis. Samantala, napansin ni Yeonju ang nararamdaman ni Suyon para kay Jungwoo at pabirong sinabi na ang mga gwapong lalaki ay laging nahuhulog sa mga babaeng katamtaman lang ang itsura tulad niya. Nahihiya si Suyon, ngunit agad siyang sinuyo ni Yeonju, sabay sabing nagbibiro lang siya at maganda naman talaga si Suyon. Idinagdag pa niya na bilang mga anak ng pulis, hindi sila dapat maapektuhan ng ganoong bagay. Maya-maya, sumali ang ina ni Suyon at binati ang kanyang anak, sinabihang maganda siya sa bago niyang sweater. Nagpatuloy ang grupo sa pagtawa at paglalaro habang tinuturuan pa sila ni Detective Kim ng mga galaw sa karate. Kinagabihan, inihatid ni Detective Kim si Jungwoo sa kanilang bahay. Ipinakilala ni Jungwoo si Kim sa kanyang ama, tinutukoy ito bilang tatay ng kanyang kaibigan. Ngunit walang interes si Taejon at tumangging makipagkamay. Bago umalis, napansin ni Kim ang isang kahina-hinalang kotse na nakaparada malapit sa bahay at isinulat ang plaka nito. Nang gabing iyon, tumawag si Jungwoo kay Suyon at tinanong kung sa tingin niya ay ulan, pinaalala ang regalong ipinangako nitong ibibigay kapag umulan. Sumagot si Suyon na baka umulan ng nyebe na lang at tinanong kung ano ang gagawin nito sa unang pag-ulan ng nyebe. Sagot ni Jungwoo na pupuntahan niya ito. Kinabukasan, nagsimulang umulan. Kinuha ni Suyon ang payong na ibinigay sa kanya ni Jungwoo at umalis upang salubungin ito. Sa daan, nasalubong niya ang kanyang ina na nagsabing kakasahod lang ni Detective Kim at magluluto siya ng masarap na pagkain. Ngunit dahil sa sobrang pananabik, halos hindi na siya nakinig. Biro pa ng kanyang ina na huwag na siyang bumalik. Sa parehong oras, papunta rin si Jungwoo sa lugar ng kanilang tagpuan. Ngunit habang papalapit siya sa isang poste ng ilaw, biglang tinakpan ng isang hindi kilalang tao ang kanyang mukha gamit ang panyo at isinakay siya sa isang kotse. Mula sa malayo, nasaksihan ni Suyon ang pangyayari.
Nabitiwan niya ang payong at nagsisigaw, hinihinging pakawalan siya. Nang makita ng mga dumukot na nakita niya ang kanilang mga mukha, napagpasyahan nilang isama na rin siya. Inutusan ng isa ang driver na huminto at sa pilitang isinakay si Suyon sa kotse bago sila bumilis ng takbo. Nagkamalay sina Jungwoo at Suyon sa isang abandonadong bodega, magkakatali ang kanilang mga kamay. Ipinaliwanag ni Suyon na tinutulungan lang niya siya. Napansin ni Jungwoo ang isang piraso ng basag na salamin at sinimulang hiwain ang kanilang tali. Ngunit bago pa sila makatakbo, pumasok sa silid ang isa sa mga dumukot, si Sangjok. Hinila niya si Suyon at kinaladkad sa isang sulok. Nagpumigla si Suyon at binalaan siyang anak siya ng isang killer, ngunit hindi pinansin ni Sangjok ang kanyang pagbabanta at sinaktan siya. Sa huli, nakalaya rin si Jungwoo. Habang naghahanda siyang tumakbo, lumingon siya kay Suyon, nasugatan at tinatawag ang kanyang pangalan. Subalit sa halip na tulungan siya, pinili niyang tumakas. Samantala, pinag-iisipan ni Nars Jung na sarilinin na lamang ang pera. Nang paulit-ulit na hilingin ni Jun na makita ang kanyang ina, malamig niyang sinabi na nasa kanyang mga kamay na ang buhay nila ng kanyang ina, hindi kay Taejon. Hinarap naman ni Yeonju si Taejon, sinabing nasa kustodya niya ang anak nito, at hinihiling na palayain si Jung at itigil na ang paghahabol dito. Sumagot si Taejon na hindi siya maaaring bantaan at iniutos sa kanyang mga tauhan na siguraduhing hindi na ito muling makakita ng liwanag ng araw. Kinaladkad si Yeonju ng kanyang mga tauhan, habang pinagmamasdan ni Nars Jung ang pangyayari mula sa kanyang kotse, kasama si John, na patuloy na umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Samantala, nakataka si Jungwoo at naghanap ng tulong. Nakakita siya ng telepono, tinawagan ang numero ng kanyang ama, at sinabi rito na sila ay dinukot at kailangan ng tulong. Inilarawan niya ang kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga karatula sa paligid at nagmamadaling hiniling na iligtas si Suyon. Tumawag din si Jungwoo sa pulisya, ngunit bago pa siya makapagbigay ng karagdagang detalye, natagpuan siya ng mga dumukot. Pinagsimulang bugbugin ni Sangjok at ng kanyang kasabwat si Jungwoo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Taejon at nagtago si Sangjok habang nahuli naman ang isa pang dumukot, si Sangchul. Nakiusap si Jungwoo sa kanyang ama na bumalik at hanapin si Suyon, ngunit iniutos ni Taejon kay Director Nam na siya na ang bahalang humawak sa sitwasyon. Nang igiit ni Jungwoo na sasama siya, sinampal siya ng kanyang ama at inutusan siyang manatili. Samantala, nakataka si Suyon mula sa bodega bago pa dumating sina Director Nam at ang kanyang mga tauhan. Habang tumatakbo siya, nagmamaneho si Nars Jung kasama si Jun sa sasakyan. Nauna nang ipinaalam ng mga dumukot sa telepono na kailangan ding dukutin ang isang babae kasama si Jungwoo at iniutos ni Nars Jung sa kanyang mga tauhan na patayin si Suyon upang maiwasan ang anumang panganib. Sinilaban ni Director Nam at ng mga tauhan ni Taejon ang bodega upang sunugin ang lahat ng ebidensya. Habang tumatakbo si Suyon palayo sa apoy, napansin siya ni Nars Jung at nakilala bilang ang babaeng dapat nilang patayin. Pinagdesisyonan niyang sagasaan ito gamit ang kanyang sasakyan, ngunit nakilala ni Jun si Suyon bilang taong nagligtas sa kanya mula sa apoy at tumutol. Sa kabila ng kanyang orihinal na balak, sa huli ay iniligtas ni Nars Jung si Suyon. Sa himpilan ng pulisya, lalong nag-aalala sina Kim at ang ina ni Suyon sa kanyang kaligtasan. Nalaman ni Kim mula sa departamento ng pulisya na nakatanggap sila ng kakaibang tawag tungkol sa isang pagdukot, ngunit hindi nakakuha ng karagdagang impormasyon. Nang dumating si Kim sa bodega, nadatnan niya itong lubusang nasunog. Gayunpaman, nakakuha siya ng peres ng sapatos ni Suyon at ipinadala ito sa forensic para sa pagsusuri. Maya-maya, nagkamalay si Jungwoo at agad na naalala si Suyon. Balisa niyang tinanong si Taejon kung nailigtas ba ito at nakiusap na hanapin siya dahil pakiramdam niya siya ang may kasalanan sa pag-abandona sa kanya nang subukan niya siyang iligtas. Sinabihan siya ni Taejon na manahimik at pinagalitan dahil sa pagtawag sa pulisya. Malamig na sinabi ni Taejon na kung napahamak si Suyon at nabigo si Jungwoo na tulungan siya, kasalanan niya iyon at saka umalis ng silid. Nakiusap si Jungwoo sa kanyang madrasta na si Miran na tulungan siyang hanapin si Suyon, ngunit tumanggi ito. Dahil dito, unti-unti nang nalulugmok sa kawalan ng pag-asa si Jungwoo at lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Nagsimulang mag-alala ang kanyang nakababatang kapatid na si Aerium habang pinagmamasdan ang paglala ng kalagayan ng kuya niya. Dumating ang resulta mula sa forensic team na naghayag na ginahasa si Suyon. Labis na nabagabag si Kim sa balitang ito at nangakong hahanapin niya si Suyon, ipinangako rin ito sa kanyang anak na si Yeonju. Samantala, nasa critical din kondisyon ang ina ni Suyon. Pinayuhan niya sila na si Jungwoo ang tanungin para sa mga sagot. Dumalaw si Yeonju at ang ina ni Suyon kay Jungwoo, ngunit hinarangan sila ni Taejon at hindi pinapasok sa silid. Nagsimulang maghinala si Yeonju na maaaring may kinalaman si Jungwoo sa pagkawala ni Suyon, kaya palihim siyang pumasok sa bahay at nagtungo sa silid ni Jungwoo. Doon, ipinakita niya ang diary ni Suyon na naglalahad kung gaano siya nito kamahal. Nahuli si Yeonju at pinilit na umalis ng bahay. Matapos basahin ang diary, nalaman ni Jungwoo kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Suyon sa kanya at inalala ang bawat sandaling magkasama sila. Samantala, binugbog sandali ng mga tauhan ni Taejon si Sangchul bago ito pakawalan at inutusan siyang dalhin sila sa kanyang isa pang kasabwat. Halos wala na sa sarili, sumugod si Jungwoo sa opisina ng kanyang ama at iginiit na hanapin si Suyon, tinatanong kung bakit hindi ito gumagawa ng paraan para tumulong. Iminungkahi ni Taejon na dalhin si Jungwoo sa isang psychiatric hospital. Ngunit sumingit si Miran at tiniyak kay Taejon na makukumbinsi niyang pumunta na lang sa Amerika si Jungwoo para magpagamot. Pumayag si Taejon sa plano niya. Samantala, bumalik si Detective Kim sa bodega at sinimulang suriin ang paligid sa labas. Napansin niya ang mga bakas ng dugo, yapak, at marka ng gulong sa nyebe.
Malapit doon, may nakita rin siyang inabandonang sasakyan. Nang suriin niya ang plaka nito, natuklasan niyang ito ang parehong sasakyan na nakita niya malapit sa bahay ni Taejon. Pinuntahan ni Kim si Taejon at iniharap ang isang arrest warrant para kay Jungwoo na pinaghihinalaang may nalalaman. Voluntaryong sumama si Jungwoo kay Kim. Dinala siya ni Kim sa pampang ng ilog kung saan tinanong siya tungkol sa insidente. Isinalaysay ni Jungwoo ang buong pangyayari kasama na kung paano sinunog ang bodega. Binanggit din niyang isa sa mga dumukot ay nahuli ng kanyang ama. Nag-udyok ito ng hinala kay Kim kung nahuli na ang isa at nakatago pa ang isa pa, sino ang nagsunog ng bodega. Piniga ni Kim si Jungwoo tungkol sa lalaking nahuli ng kanyang ama, ngunit aminado si Jungwoo na hindi niya alam. Pinayuhan siya ni Kim na huwag agad maghusga laban sa kanyang ama hanggat wala pang sapat na ebidensya. Ipinabalik si Jungwoo sa kanilang bahay kung saan tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa lalaking nahuli. Ngunit tumangging sumagot si Taejon. Pagkaalis ng ama niya, nagtungo si Jungwoo sa kanyang silid para maghanap at doon niya nakita ang kanyang telepono, ang parehong teleponong naiwan niya sa bodega. Sa sandaling iyon, tumawag si Suyon kay Jungwoo. Sinagot niya ang tawag, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang pumasok ang kanyang ama at inagaw ang telepono. Iginiit ni Jungwoo na narinig niya ang boses ni Suyon, ngunit itinanggi ito ni Taejon, sinasabing patay na siya. Samantala, sinusundan ni Detective Kim ang mga ebidensya hanggang sa matunton niya si Sang-gyok at harapin ito. Matapos siyang bugbugin, umamin si Sang-gyok na pinatay niya si Suyon at itinapon ang bangkay nito sa ilog. Inaresto siya ni Kim. Naging emosyonal ang ina ni Suyon at umiiyak na tinanong kung bakit niya nagawa iyon. Lumabas sa mga pahayagan ang balita tungkol sa pagkamatay ni Suyon. Pinipilit ng hepe ng pulisya si Kim na isara ang kaso at tinatakot siyang tatanggalin sa pwesto kung hindi siya susunod. Sa kabila ng balita, tumangging maniwala si Jungwoo na patay na si Suyon at nagpasya siyang lisanin ang kanilang bahay upang hanapin siya. Pinuntahan niya si Kim sa istasyon ng pulisya, ikinuwento ang tungkol sa tawag at nakiusap na tulungan siyang hanapin si Suyon. Naniniwala na rin si Kim na buhay pa si Suyon, kaya't dinalaw niya ang kanyang ama, isang eksperto sa ganitong mga kaso, upang humingi ng tulong. Nag-atas ang ama niya ng isang koponan upang matunton ang pinagmulan ng tawag. Napag-alaman nilang mula ito sa isang hammer phone. Sa huli, natunton nila ang isang lalaking naghahanda ng mga peking ID at pasaporte para kina Nars Jong, Suyon at John. Nakumbinsi ni Kim ang lalaki na makipagtulungan at sumama sa kanya. Nakipagtagpo ng palihim ang lalaki kay Nars Jong at iniabot ang mga dokumento. Pinagmamasdan sila ni Kim mula sa malayo. Samantala, ipinakita ni Jun kay Suyon ang balita sa dyaryo tungkol sa umano'y pagkamatay niya at sinabing iniwan na siya ng lahat, kaya't dapat na siyang magpatuloy sa buhay. Nabasag ang damdamin ni Suyon, umiiyak at sinasaktan ang sarili habang nakikita ang balita. Patuloy pa ring hinahanap ni Taejon si Nars Jung at natunton ang garahe ng sasakyan kung saan ito nagtatago. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang siyasatin ito. Dumating din doon si Kim at napansin ni Jun ang presensya ng isang tao. Tinawagan ni Kim si Jungwoo at sinabing sa tingin niya ay natagpuan na niya si Suyon at dadalhin ito pabalik. Uminom si John mula sa isang lata ng soda at sinabotahe ang kotse ni Kim sa pamamagitan ng pag-ipit ng lata sa ilalim ng preno. Nakalayo sa kotse sina Nars Jong, John at Suyon habang sinusundan sila ni Kim. Nang dumating si Taejon at ang kanyang mga tauhan, wala na silang nadatnan kundi isang guhit na kahawig ng dati ng ginagawa ni John na nagpapatunay na doon sila nagtago. Patuloy na sinundan ni Kim ang sasakyan nila, ngunit nang malapit na siya, biglang pumalya ang preno ng kanyang kotse. Nawalan siya ng kontrol, bumangga at namatay. Pagkalipas ng 14 na taon, bumisita si Jungwoo sa lugar kung saan namatay si Kim. Inisip niya na sa lahat ng taong lumipas, hindi siya kailanman sumuko sa paghahanap kay Suyon. Nangako siya kay Kim na hahanapin niya ito. Pagkatapos nito, nakita si Jungwoo na umiinom at kumakanta sa isang karaoke bar. Paglaon, dinalaw niya si Sang-gyok na nakakulong na ngayon at iginiit na sabihin kung sino ang nagsabi sa kanya na patay na si Suyon. Tumanggi si Sang-gyok na sumagot kaya nagkaroon sila ng pisikal na komprontasyon kung saan binugbog siya ni Jungwoo bago umalis. Samantala, tumawag si Hanaram kay Jungwoo. Binalaan siya ni Miran na kung malalaman ng kanyang ama na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Jungwoo, malalagay sila sa malaking panganib. Tinukso ni Hanaram ang kanyang ina dahil nananatili pa rin ito sa piling ng kanyang ama para sa pera. Sumagot si Miran na balak na niyang hiwalayan ito kapag nailunsad na ang kanyang fashion line at nakatiyak na siya sa yaman. Sa France, ipinakilala ang isang fashion designer na nagngangalang Zoe. Sinampal niya ang isang modelong nagkamali ng asal bago mapansin ang isang tungkod sa gitna ng mga manonood. Sinundan niya ang may-ari ng tungkod at niyakap ang lalaking nagngangalang Hari na may hawak nito. Magkahawak braso silang naglakad at doon sila nakita ni Miran. Inakala ni Miran na niloloko ni Zoe ang kanyang sponsor sa piling ng lalaking ito, hindi alam na si Hari mismo ang kanyang sponsor. Kumuha siya ng litrato ng dalawa, planong gamitin iyon bilang pananakot kay Zoe para magamit siya sa paglulunsad ng kanyang clothing line. Sa isang fashion show, abala si Zoe sa pamamahala sa mga modelo. Naroon din sina Miran at Hanaram, at patuloy ang pagsisikap ni Miran na makuha ang atensyon ni Zoe upang matulungan siyang magbukas ng sariling studio. Samantala, nakatanggap ng tawag si Hari na nagsasabing namatay ang kanyang tiyahin na si Michelle Kim habang lumalangoy. Hindi niya ito sinabi kay Zoe upang hindi maabala ang show at palihim siyang umalis. Kalaunan, napansin ni Zoe ang pagkawala ni Hari at nilapitan siya ni Miran, inabot ang kanyang calling card at iminumungkahi na bisitahin nito ang kanyang studio. Hindi pinansin ni Zoe ang card at umalis upang hanapin si Hari.
Natagpuan niya si Hari na natutulog sa sofa at umupo siya sa tabi nito hanggang sa nakatulog din siya na nakapatong ang ulo sa armrest ng sofa. Pagkagising niya, wala na si Hari at nakatanggap siya ng tawag mula rito na nagsasabing aalis na siya sa France patungong Korea dahil sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Pinayuhan siya ni Zoe at nag-alok na sumama, ngunit sinabi ni Hari na manatili muna siya sa France. Samantala, nakatira na ngayon si Jungwoo kina nanay ni Suyon at Yunju. Tinuring na siyang tunay na anak ng ina ni Suyon at mahal na mahal siya nito. Sa kapalit, inaalagaan din siya ni Jungwoo at pabirong tinatawag itong girlfriend. Ngunit sinabi ng hepe ng pulisya kay Jungwoo na sumusobra na siya at kailangan niyang umalis sa serbisyo. Inakusahan siya ng ilang paglabag, kabilang ang paninira ng ari-arian at pananakit kay Sangjok. Lumantad si Detective Ju Jung-myung, matalik na kaibigan ni Jungwoo, at inako ang responsibilidad upang hindi maparusahan si Jungwoo. Nakipag-ugnayan si Hari sa pulisya upang ipaalam ang pagkamatay ng kanyang tiyahin, at si Jungwoo ang naatasang magsiyasat. Pagdating ni Jungwoo sa bahay ni Hari, nakita niya ang litrato ni Hari at Zoe. May kakaibang pamilyar na pakiramdam siya sa babaeng nasa larawan. Dumating si Hari at nakipagkita kay Jungwoo. Ipinakita kay Jungwoo ang bangkay ni Michelle Kim at ipinadala ito para sa autopsy. Pinakalma siya ni Jungwoo. Nagpa siya si Zoe na lisanin ng France at pumunta sa Korea upang makasama si Hari. Sa paliparan, tinakpan niya ang kanyang mukha ng hoodie upang hindi makilala. Sinubukan niyang tawagan si Hari, ngunit patay ang telepono nito. Habang palabas na si Jungwoo sa bahay, nakarinig siya ng pamilyar na tunog at nakita si Zoe na nakatayo sa labas, tila tinutuklas kung uulan, katulad ng nakasanayan ni Suyon noong bata pa siya. Sa isang iglap ng pagkalito, tumakbo si Jungwoo papalapit sa kanya, iniisip na siya si Suyon. Nang maabutan niya at makita ang kanyang mukha, humingi siya ng tawad at hinayaan siyang umalis nang mapagtanto niyang hindi ito si Suyon. Pumasok si Zoe sa bahay at nakipagkita kay Hari. Sinabi ni Hari na hindi na sana siya nag-abala pang pumunta, ngunit ikinuwento ni Zoe ang insidente sa pulis, ipinapalagay na baka interesado ang detective dahil masyado siyang maganda. Si Hari, na nakakita kay Jungwoo na nakatitig sa litrato nila mula sa isang kamera, ay nagsimulang maghinala sa detective. Makalipas ang ilang sandali, hinawakan ni Zoe ang nunal sa mukha ni Hari at sinabing palagi niyang iniisip na kung sakaling iwan siya nito, matatagpuan pa rin niya ito dahil sa nunal na yon. May alinlangan pa rin si Jungwoo na baka si Zoe nga si Suyon. Bumalik siya sa istasyon ng pulis, labis na nabibigatan sa nararamdaman, at napaiyak habang naliligo, iniisip si Suyon at tinititigan ang kanyang litrato. Natagpuan siya ni Detective Ju, ngunit pinili nitong hayaan muna siyang mapag-isa upang makapagpahinga ng isip. Kinabukasan, bumisita muli si Jungwoo sa bahay ni Hari, ngayon ay kasama si Detective Ju. Naroon din si Zoe. Sa pabirong paraan, sinabi ni Detective Ju na iniisip ni Jungwoo na si Zoe ay si Suyon. Kita sa mukha ni Zoe ang pagkailang habang nakatitig sa kanya si Jungwoo. Umupo si Jungwoo kasama si Hari at ipinaalam na ipinadala na ang bangkay ni Michelle Kim para sa autopsy. Itinapon ni Jungwoo ang buttons ni Zoe sa tubig at sinimulan ang parehong laro noong bata pa sila ni Suyon. Tumayo siya at tinanong si Zoe kung paano niya nalaman ang larong iyon na tanging kaibigan lang niya ang nakakaalam. Mabilis na tumutol si Hari sa kilos ni Jungwoo, ngunit pinakalma siya ni Zoe at ipinaliwanag na nabasa lang niya ang laro sa isang libro. Umalis si Jungwoo at nagbiro si Detective Ju sa kanilang team leader tungkol sa ideya ni Jungwoo na si Zoe ay si Suyon. Samantala, sinubukan ni Jungwoo na malasing at nauwi ito sa pagkanta niya ng karaoke kasama ang kanyang mga kasamahan. Dumating ang oras ng paglaya ni Sangjok mula sa kustodya. Sinabihan ng hepe ng pulisya si Detective Ju na bantayan si Jungwoo para hindi siya magdulot ng gulo. Sumakay si Detective Ju kasama si Jungwoo sa kotse at nilagyan siya ng posas. Sinasabing may sorpresa siya para dito. Nang makita ni Jungwoo na pinalalaya si Sangjok, iginiit niyang sundan ito dahil naniniwala siyang siya lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Suyon at kung sino ang nagsabing patay na siya. Ngunit pinigilan siya ni Detective Ju at sinabing bitawan na niya si Suyon. Lumabas si Sangjok mula sa kulungan at biglang nabangga sa isang kotse. Si Hari, na nagmamaneho, ay bumaba upang tingnan ang lalaki. Tiniyak niya kay Sangjok na wala itong pinsala at sinabihan na huwag magdemanda. Nang mapansin ni Sangjok ang babae sa loob ng kotse, lumapit siya upang silipin. Nakilala siya ni Zoe at natakot, pilit na umiiwas. Ninakaw ni Sangjok ang kanyang telepono at sinabi kay Hari na dalhin siya sa ospital bago umalis dahil halatang hindi siya maayos ang lagay. Sa bahay, inatake si Zoe ng matinding pagkabalisa habang naliligo at bumalik sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na alaala ng kanyang pinagdaanan. Pinayapa siya ni Hari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Sangjok sa bahay ni Jungwoo at tinawagan siya, tinutukso at iniinis. Tumakbo si Jungwoo upang salubungin siya at naglaban sila. Tinukso ni Sangjok si Jungwoo, sinasabing hindi niya mahahanap si Suyon at na kung papatayin niya ito, kailanman ay hindi niya malalaman ang katotohanan sa likod ng lahat. Natalo si Jungwoo at sinimulang bugbugin ni Sangjok. Dumating si Yeonju sa tamang oras upang pigilan ang gulo at nakatakas si Sangjok. Tinulungan niya si Jungwoo sa kanyang mga sugat. Samantala, sinabi ni Miran kay Director Nam na lapitan sina Hari at Zoe bilang mga posibleng mamumuhunan. Nakipag-usap si Director Nam kay Hari na nabanggit na kamakailan lamang ay pumanaw ang kanyang tiyahin. Ipinakita niya ang isang litrato nito. Agad itong nakilala ni Director Nam bilang si Nurse Jong at nang makita ang pilay ni Hari, napagtanto niyang si Hari ay si John. Maya-maya, tinawagan niya si John at ipinahayag na alam niya ang katotohanan, sabay pangungotong kapalit ng pananahimik. Pumayag si Hari na makipagkita kay Director Nam upang iabot ang tseke.
Pagkatapos, tinawagan ni Sang-juk si Zoe at ibinunyag na alam niya kung sino talaga siya. Binalaan niya ito na kung iniingatan niya ang sarili at ang bago niyang kasintahan, dapat siyang pumunta sa kanyang apartment. Natakot si Zoe. Nakaupo si Sang-juk sa kanyang apartment nang may mag-doorbell. Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang pakete. Nang buksan ito, nakita niya ang isang pahayagan na nagbabalita ng pagkamatay ni Lee Soo-yeon. Muling tumunog ang doorbell at inakalang si Zoe ang dumating. Binuksan muli ni Sang-juk ang pinto. Ngunit may pumasok at walang awang pinatay siya. Una siyang itinapon sa isang bathtub na puno ng yelo at pagkatapos ay pinigil ang paghinga gamit ang basang tuwalya. Samantala, naniniwala pa rin si Jungwoo na si Zoe ay si Lee Soo-yeon kaya pumunta siya muli sa bahay nito. Kakauwi lang ni Zoe mula sa kung saan nang harangin siya ni Jungwoo at tanungin na banggitin ang kanyang pangalan. Pumayag si Zoe at inulit ang kanyang pangalan ng ilang beses. Tinanong niya si Jungwoo kung iniisip pa rin ito na siya si Soo-yeon at nag-alok na maging kaibigan niya sa araw na yon. Bago sumama sa kanya papunta sa isang karinderya, pinanood ni Hari ang lahat sa surveillance cameras. Sa karinderya, tinanong ni Zoe si Jungwoo kung gaano niya kamahal si Soo-yeon upang isipin na siya ito at patuloy na hanapin siya. Tinanong din niya kung bakit sila naghiwalay. Sagot ni Jungwoo, naghiwalay sila dahil magaling siyang tumakbo at nakatulong iyon upang maging isang detective siya. Di nagtagal, natuklasan ng pulisya ang pagpatay kay Sang-juk at nagsimulang maghinala kay Jungwoo. Tinangkang tawagan siya ni Detective Ju, ngunit hindi niya sinagot dahil kasama niya si Zoe. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, umuwi si Zoe at sinabi kay Hari na wala siyang masyadong kaibigan sa Seoul, ngunit pwedeng maging isa si Jungwoo. Inimbitahan niya ito na sumama sa kanya sa isang restaurant kinabukasan. Kinagabihan, sinabi ni Zoe kay Hari na kasama niya si Jungwoo at ipinaliwanag na ginagawa niya yon para inisin siya. Iginiit niya na ayaw niyang maging si Lee Soo-yeon at gusto niyang tuluyang burahin ang mga alaala. Kinabukasan, nalaman ni Jungwoo ang tungkol sa pagpatay kay Sang-juk. Mabilis siyang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen, galit na galit dahil si Sang-juk lamang ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan tungkol sa nangyari 14 na taon na ang nakalipas. Inakusahan siya ng hepe ng pulisya bilang salarin, kinuha ang kanyang badge, at pansamantalang sinuspinde siya sa kaso hanggang sa matagpuan ang tunay na may sala. Nakakuha si Zoe ng isang email mula kay Miran na nagbabanta na ilalabas ang mga larawan niya kasama si Hari kung hindi niya ilulunsad ang kanyang sariling studio. Nagpasya si Zoe na puntahan si Jungwoo sa himpilan ng pulisya. Nang makita siya nito, bahagyang natigilan si Jungwoo. Ikinuwento ni Zoe ang tungkol sa panginikil at ipinakita ang liham, sabay pakiusap na kumilos siya. Iginiit ni Jungwoo na wala itong kinalaman sa kanya, ngunit sinabi ni Zoe na mas nagtitiwala siya rito kaysa sa kaninuman. Samantala, muling nakipagkita si Hari kay Director Nam. Ipinahayag ni Director Nam kay Hari na may pinansyal na problema si Taejon dahil sa perang kinuha niya mula sa bank account nito. Ipinaliwanag ni Hari na winidraw niya ang pera upang bayaran si Director Nam dahil nakatali sa iba't ibang negosyo ang iba pa niyang mga ari-arian. Pagkatapos, inutusan ni Hari si Director Nam na maghanap ng impormasyon tungkol sa mga tagong pondo ni Taejon at nangakong babayaran siya ng mas malaki para sa impormasyong iyon. Nang mapansin ni Zoe na magkasama ang kanyang ina at si Jungwoo na naisin niyang makilala ito, pumunta siya sa isang restaurant, umorder ng pagkain, at habang kumakain, nakita ng ina ni Soo-yeon sa TV ang balita tungkol sa pagpatay kay Sang-juk. Naging emosyonal ito at tinangkang ilihis ang usapan. Pagkakita ni Zoe sa ina niyang umiiyak, umalis siya sa restaurant na lumuluha. Kinagabihan, dumating si Jungwoo sa lugar ng kanilang pagkikita para makita si Zoe. Sa isang marangyang restaurant, magkasamang umiinom ng alak sina Zoe at Hari sa itaas na palapag habang pinapanood si Jungwoo mula sa bintana, naghihintay sa kanila. Pareho nilang iniisip kung hanggang kailan siya maghihintay. Tumaya si Hari na hindi siya magtatagal. Naghintay si Jungwoo ng 30 minuto, ngunit naalala niyang kailangan niyang hanapin ang pumatay kay Sang-juk. Umalis siya, at napansin ni Zoe na hindi pa rin nagbabago si Jungwoo, magaling pa rin itong tumakbo. Pumunta si Jungwoo sa bahay ni Sang-juk upang maghanap ng ebidensya. Pagkatapos, binisita niya ang Chinese restaurant na pinuntahan ni Sang-juk matapos itong makalaya. Ikinuwento ng babaeng nandoon na umorder si Sang-juk ng Chinese noodles at humingi ng numero ng chairman, ngunit hindi niya alam kung sino yon. Sa halip na magbayad, iniabot nito ang isang card at sinabing ibawas na lamang ang bayad mula sa card ng taong iyon. Bumalik si Jungwoo sa himpilan upang tingnan ang mga kuha ng kamera. Ngunit hinarangan ang kanyang access at napalitan ng password. Matapos ang ilang pagtatangka, nahulaan niya ang password at napanood ang mga kuha noong araw na nakalaya si Sang-juk. Nakita niya ang insidenteng nagbanggaan ang sasakyan ni Sang-juk at ni Hari, at nang i-zoom niya, napansin niyang si Zoe ang babaeng nasa loob ng kotse. Biglang na-realize ni Jungwoo na si Zoe ay si Soo-yeon. Kinabukasan, hinarang niya ito sa gitna ng kalsada at pinilit na pahintuin. Sinabi ni Zoe na ayaw na niyang maging kaibigan niya, ngunit iginiit ni Jungwoo na sumama siya, at isinakay ito sa kanyang kotse nang walang pahintulot. Pinanood ito ni Hari mula sa sariling sasakyan, at bumaba upang pigilan si Zoe, ngunit na-sprain ang kanyang paa. Sinabi ni Zoe kay Jungwoo na kung ipipilit nitong makasama siya, dalhin na lang siya sa isang napakamahal na restaurant. Umorder siya ng pagkaing nagkakahalaga ng 7,000 won, at iminungkahi ni Jungwoo na magpunta sila sa parke pagkatapos. Tumanggi si Zoe, tumayo at nagsimulang umalis. Nang subukan siyang pigilan ni Jungwoo, bahagya niya itong sinampal. Sumagot si Jungwoo na ngayong nasampal na siya, hindi na ito gaanong masakit kumpara noon, at papayagan niya na lang itong umalis sa pagkakataong iyon. Lumakad siyang palayo, iniwan si Zoe.
Tinawagan ni Zoe si Hari at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Hari na nasugatan ang kanyang paa, ngunit nagpatingin na siya sa doktor. Bumalik si Zoe sa kotse, malalim na nag-iisip tungkol kay Jungwoo at sa mga alaala ng kanilang kabataan. Ibinahagi niya kay Hari na, kahit sinimulan niya ito para pahirapan si Jungwoo, parang siya ang mas pinahihirapan nito ngayon. Samantala, si Taejon, ang taong pinakapinagkakatiwalaan ni Zoe, ay nakatanggap ng impormasyon mula kay Director Yun na ang tanging matatag na investor na maaasahan nila para sa kanilang negosyo ay ang Boutique Aids, kung saan si Hari Burison ang namumuno. Nakipagkita si Hari kay Director Nam at tinanong kung nakuha na ba nito ang mga tala ng slush fund. Sinabi ni Director Nam na hindi ganoon kadali yon. Tumanggap siya ng tawag mula kay Taejon na humiling na mag-ayos siya ng pulong. Sumang-ayon si Hari at itinakda ang meeting sa oras na gusto ni Taejon. Pumunta si Zoe sa isang tindahan para pumili ng suit para kay Hari, ngunit naroon din si Jungwoo. Sinubukan ni Jungwoo ang iba't ibang suit upang ipakita kay Zoe kung paano ito babagay sa isang tao. Inis si Zoe sa asa niya kaya umalis siya sa tindahan. Sinundan siya ni Jungwoo at sinubukang makipag-usap, lalo na tungkol sa kamakailang pagpatay kay Sang-Jook. Sa huli, tinanong niya kung posible bang ang cellphone ni Zoe na ninakaw noon ay siyang ginamit ng salarin sa pagpatay dahil natunton ito pabalik sa France. Hindi sumagot si Zoe at naglakad palayo. Pumunta naman si Jungwoo sa bahay ni Hari at tinanong ito tungkol sa lalaking nakabanggaan ng kotse niya. Itinanggi ni Hari na kilala niya ang lalaki at sinabi niyang hindi naman ito malubhang nasugatan. Binanggit ni Jungwoo ang tungkol sa ina ni Hari at kinumusta ang kalagayan ng kanyang binti. Umiwas si Hari at ayaw pag-usapan ito. Dumating si Zoe at ikinuwento ang nangyari sa aksidente. Sinabi niyang seryoso ang sitwasyon noon, ngunit hinawakan ni Hari ang kanyang kamay at, sa kabila ng panganib, nalampasan nila yon ng magkasama. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng pilay si Hari bilang resulta ng aksidente. Samantala, hiningi ni Jungwoo ang tulong ng kaibigan niyang si Detective Ju upang maibalik siya sa trabaho. Nakiusap si Detective Ju sa kanilang leader at naibalik si Jungwoo sa pwesto. Sinimulan nilang suriin muli ang kaso ng pagpatay kay Sang-Jook at nakakita sila ng mga bakas ng paa sa crime scene na posibleng tumukoy sa salarin. Sinasadya ni Hari na ipagpaliban ang meeting kay Taejon na sinasabi niyang sumasakit pa ang kanyang binti. Samantala, nakadiskubre si Jungwoo ng mahalagang ebidensya. Tinignan niya ang black box footage mula sa isang kotse sa garahe at nakita ang isang babae na kumukuha ng kotse mula roon. Nang i-zoom niya ang video, napagtanto niyang si Zoe ang babae. Nabigla si Jungwoo at naalala ang mga sinabi ni Suyon noon na wala siyang pagkakahawig sa kanyang ama at hindi siya papatay ng tao. Nagdulot ito ng pag-aalinlangan sa damdamin ni Jungwoo at naging tiyak siya na hindi si Zoe ang pumatay kay Sang-Jook. Binigyan naman ni Hari si Zoe ng isang espesyal na regalo, isang kwintas na may susi. Samantala, sa wakas ay nakipagkita si Hari kay Taejon sa isang party, kung saan tila masyadong nakatuon si Taejon kay Zoe at sa kanyang locket. Sa kanilang pag-uusap, mabilis na tinapos ni Hari ang paksa, sinabing kailangan na niyang bumalik sa party, ngunit tiniyak kay Taejon na ibibigay niya ang perang hinihingi nito upang maging matatag muli ang kumpanya. Dumating si Jungwoo sa party at agad na lumapit kay Zoe, binabalaan siya na arestuhin na siya ng pulis para sa kaso ng pagpatay. Ipinilit niyang sumama si Zoe sa kanya para magbigay ng pahayag. Dumating si Hari sakto para pigilan si Zoe, iginiit na wala itong ginawang masama. Sinabi ni Jungwoo na alam niyang inosente si Zoe, ngunit kailangang sumama pa rin ito sa kanya. Sa loob ng kotse, iniabot ni Jungwoo ang kanyang coat kay Zoe, ipinaliwanag na malamang ay may mga reporter sa labas. Nag-alinlangan si Zoe sa una, ngunit sa huli ay isinaklob din niya ito sa kanyang sarili. Sa istasyon ng pulis, tinulungan siya ng isang cleaning lady na matalik na kaibigan ni Jungwoo na dumaan sa proseso ng pagbibigay ng pahayag at inihatid siya sa interrogation room. Ilang sandali lang, dumating si Hari at hinarap si Jungwoo. Iginiit ni Hari na inosente si Zoe at idineklara na siya at hindi si Zoe ang nakabangga sa lalaki. Hiniling ni Jungwoo na tawagan agad ni Hari ang kanyang abogado. Sagot ni Hari, papunta pa lang mula France ang kanyang abogado, ngunit pinilit ni Jungwoo ang kahalagahan ng oras at binalaan siyang naubusan na sila ng panahon. Pumasok si Jungwoo sa silid kung saan naroon si Zoe at sinabi rito na punan na lamang ang isang form upang maiwasan ang karagdagang pagtatanong. Sumunod si Zoe at agad ding lumabas ng silid papunta kay Hari. Pinanood sila ni Jungwoo mula sa malayo, hindi inaalis ang tingin kay Zoe habang umaalis ito kasama si Hari. Samantala, nasaksihan din ng ina ni Suyon ang eksena, nakita niya si Zoe na umaalis kasama si Hari. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Hari kay Jungwoo at, sa isang di inaasahang magiliw na kilos, iminungkahi niyang mag-inuman sila minsan, inamin na hindi niya kailanman kinamuhian si Jungwoo. Pagbalik sa bahay, ikinulong ni Zoe ang sarili sa kanyang silid at humagulgol. Patuloy namang nahihirapan sa kanyang damdamin ang ina ni Suyon, kaya nagtungo siya sa bahay ni Zoe at lumapit sa kotse nito. Tinanong niya si Zoe kung siya si Suyon, ngunit nang hindi ito sumagot, tumalikod na siya upang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Zoe at sinabihang sumakay sa kotse. Sa loob ng bahay, nagbukas si Zoe sa kanyang ina, sinasabing ayaw na niyang maging si Suyon dahil sa mga masakit na alaala na kaakibat ng pagkataong iyon. Labis na nasaktan ng ina ni Suyon at lumuluha habang pinakikiusapan si Zoe na huwag nang balikan ang kanyang nakaraan. Hinihikayat niya itong manatiling masaya at magpatuloy sa buhay, saka nagmamadaling umalis. Halatang putok ang damdamin ni Zoe at muli siyang napaiyak. Naiwan ng ina ni Suyon ang kanyang sapatos sa bahay, ngunit kinuha ito ni Zoe at mabilis na tumakbo upang habulin ang kanyang ina. Pero pagdating ni Zoe sa kalsada, wala na roon ang kanyang ina.
Samantala, nakaupo si ina ni Suyon sa gilid ng kalsada, nag-iisip tungkol sa kanyang anak na si Yang Woo, na patuloy pa ring naghahanap kay Suyon ng walang pagod. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at pumara ng taxi para umalis. Pumara rin ng taxi si Zoe at sinundan siya. Samantala, si Harry, na laging mapagmasid, ay tahimik na nakatingin mula sa kanyang sasakyan. Naglakad si Zoe sa parehong kalsadang dati niyang tinitirhan. Bilang niya ang mga hakbang mula sa poste ng ilaw papunta sa bahay, na umabot sa 2:13. Napansin niyang lumabas si Yang Woo mula sa bahay at nagtungo sa parke. Doon, naglaro muna siya sa sisaw. Maya-maya, lumipat siya sa slide, habang patuloy na iniisip si Suyon. Biglang tumunog ang telepono ni Zoe, at nagsimula siyang maglakad palayo. Napansin ni Yang Woo ang isang dalaga sa kanto at sinundan ito, ngunit nakaalis na bago niya makita ang mukha. Pumasok si Zoe sa isang kainan at uminom ng kanyang in-order. Dumating si Harry at tahimik siyang pinagmasdan, nakangiti. Saglit na umalis si Zoe sa kanyang mesa, at doon lumapit si Yang Woo, ibinalik ang mga sapatos na naiwan sa mesa, at saka umalis. Bumalik si Zoe at ipinagpatuloy ang pag-inom. Pag-uwi ni Zoe, tinanong siya ni Harry kung saan siya galing. Sinabi niyang naglakad-lakad lang siya dahil kailangan niyang umalis ng bansa kinabukasan. Ipinabatid ni Harry na bawal muna siyang umalis ng bansa sa loob ng 10 araw. Binalaan naman ni Yang Woo ang kanyang madrasta na huwag na muling gambalain si Zoe. Samantala, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagpatay kay Sang Jook at natuklasan nilang ginamit ng kriminal ang social security number at account ng ina ni Suyon. Tinatanong siya ng mga pulis at matapos siyang umiyak, sinabi niyang ilang beses na niyang pinatay sa isip ang lalaki at hiniling na arestuhin na lang siya para sa kanyang nagawa na wala naman talagang nangyari. Sinuri ng pulis ang mga CCTV sa paligid at nakita ang isang kahina-hinalang babae sa lugar. Ipinakita ni Detective Ju ang footage kay Suyon at tinanong kung kilala niya ang babae. Sinabi ni Suyon na hindi niya kilala ang babae, ngunit makukumpirma niyang isa itong mas nakatatandang babae. Ibinigay rin niya ang quote ni Jungwoo upang maibalik. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Detective Ju kay Yang Woo, ipinaliwanag ang lahat at ibinalik ang kanyang quote. Nadiskubre ng pulisya ang isang IP address na may kinalaman sa krimen. Nalaman nilang ang dry ice na ginamit para patayin si Sang Jook ay in-order mula sa istasyon ng pulisya gamit ang computer ni Jungwoo. Natuklasan din nilang pinatay ang mga CCTV camera sa pagitan ng alas 6 at alas 6:30 ng gabi. Kapag natunto nila ang mga taong nasa istasyon noong oras na yon, malalaman nila kung sino ang may kagagawan. Kabilang sa mga suspect ang cleaning lady, si Jungwoo at isang gwardiya. Nasa istasyon si Jungwoo at natutulog dahil pinaalis siya ng ina ni Suyon sa bahay. Nahihiya itong hindi masabi sa kanya ang tungkol kay Suyon. Ipinaalala naman ng cleaning lady kay Jungwoo na nanatili siya sa istasyon dahil kailangan niyang maglinis matapos maglagi roon ang isang grupo ng mga siga. Binanggit din ng cleaning lady na tinapalan ni Jungwoo ang sugat sa kanyang kamay at kailangan na niyang umuwi dahil babalik na ang kanyang anak na si Bora. Dati, tinatawag niya si Jungwoo na manugang para na rin kay Bora. Matapos niyang maalala ang mga detalye, pinayagan na si Jungwoo na umalis. Pagkatapos, pinuntahan niya ang gwardiya para tanungin. Habang nag-imbestiga, naalala niya ang sinabi ni Zoe na ang babae sa CCTV ay isang matanda, kaya bumalik ang hinala niya sa matandang babae. Samantala, pumunta sina Harry at Zoe sa bahay ni Taejon para sa imbitasyon sa hapunan. Habang kumakain, ipinagmamalaki ni Miran ang mga espesyal na pagkain Koreano na inihanda niya para sa kanila. Ngunit nakakunot noo lamang si Taejon sa kanya. Napansin ito ni Harry at sinabihan si Taejon na mas mabuti kung mas maayos ang trato niya sa asawa. Naging interesado si Taejon sa personalidad ni Harry dahil dito. Pagkatapos, inimbitahan ni Miran si Zoe na magtrabaho muli sa kanyang studio. Ipinaalala ni Zoe kay Miran kung paano niya ninakaw ang kanyang disenyo para sa tindahan at kung paano pa siya tinakot. Humingi ng tawad si Miran at nakiusap na huwag itong banggitin sa kanyang asawa. Pagkatapos, inutusan ni Aerium ang kusinero na ilabas ang pagkain ipinabaon niya para kay Jungwoo. Nabigla si Zoe nang mapagtanto niyang bahay iyon ni Jungwoo. Sinabi ni Aerium na kailangan niyang bumaba sa istasyon para makita si Jungwoo. Binanggit din niya ng kaswal na kung sakaling kailanganin nila ng pabor mula sa pulisya, pwede silang lumapit sa kanya dahil nagtatrabaho sa pulisya ang kanyang kapatid. Tinanong ni Zoe si Harry kung bakit siya dinala sa bahay ni Jungwoo at sumagot ito na wala naman iyong ibig sabihin. Tiniyak din niya na kaya ni Zoe ang sitwasyon at sinabihan pa siyang huwag munang pumunta sa France at manatili na lang sa tabi niya. Nakakuha naman si Jungwoo ng isa pang CCTV image ng babae na nagpapabayad sa isang tindahan. Napansin niyang may benda ang kamay nito, katulad ng benda na nakita niya noon sa kamay ng cleaning lady. Nakumpirma niya ang kanyang hinala at agad na umalis ng istasyon ng pulis upang sundan ito. Napansin ng cleaning lady na may sumusunod sa kanya habang papalapit sa kanyang bahay. Nagkubli siya at hinintay si Jungwoo. Paglapit nito, tinanong niya kung bakit ito naroon. Nagkunwari si Jungwoo na dumaan lang siya para makita ito. Inanyayahan niya itong pumasok upang ipagluto ng kanin. Makalipas ang ilang sandali, pinakiusapan niya si Jungwoo na kumuha ng tape sa isang drawer. Habang naghahanap, natagpuan ni Jungwoo ang uniforme ng kanyang anak at nang buksan niya ang drawer kung nasaan ang tape, nakita niya rin ang parehong lubid na ginamit sa pagtali kay Sang Jook. Agad siyang tineser ng cleaning lady, dahilan para mawalan siya ng malay, at sinabi nitong dapat ay hindi na siya nang himasok. Sa himpilan ng pulis, napagtanto ni na Detective Ju at ng kanyang team na ang cleaning lady ang pumatay. Ipinaalam ni Ju sa lahat na sinundan ito ni Jungwoo. Nag-text sila sa kanya na huwag patayin ang kanyang telepono, ngunit pinatay ito ng cleaning lady. Sinundan ng pulisya ang address na nakalista sa resume ng cleaning lady, ngunit wala silang naabutan doon.
Pinunton naman nila ang telepono ni Jungwoo at natagpuan ito sa basurahan. Nagising si Jungwoo at binigyan siya ng cleaning lady ng mga tableta para inumin. Ipinahayag niya ang kanyang huling hiling na makausap si Suyon. Tinawagan niya ito at binigyan ng pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pagbanggit ng bilang ng mga hakbang mula sa poste ng ilaw hanggang sa bahay. Napagtanto ni Zoe na hindi iyon ang bilang ng hakbang papunta sa kanyang bahay, kaya siya ay nabahala. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito at nagpanik. Nagpasya si Hari na dalhin siya sa lugar. Natagpuan ng pulisya si Jungwoo at dinala siya sa ospital. Tinanong ni Zoe kung ano ang nangyari, ngunit wala silang maibigay na sagot. Hindi sang-ayon si Hari sa labis na pag-aalala ni Zoe para kay Jungwoo. Si Aerium, na dumating upang magdala ng pagkain para sa kanyang kapatid, ay nag-alala rin at hiniling sa kanyang ama na tulungan si Jungwoo dahil may koneksyon ito sa mga taong may mataas na posisyon. Ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Direktor Yun kay Taejon na kailangan nilang makuha si Hari Boreson sa kanilang panig para sa pamumuhunan sa kumpanya dahil umatras na ang ibang mga investor gaya ni Shiosa. Pumayag si Taejon at inutusan si Direktor Yun na ayusin ang pagpupulong. Naghintay si Zoe hanggang magising si Jungwoo. Lumabas na sleeping pills lang ang ibinigay ng cleaning lady, kaya nagising din siya makalipas ang ilang oras. Tuwa-tuwa si Detective Jun nang magising si Jungwoo at niyakap pa ito sa sobrang tuwa. Natawa si Zoe sa eksenang iyon, at sa oras ding iyon, pumasok si Hari sa silid. Pagkatapos, kinausap ni Hari si Jungwoo at sinabing maaari pa rin silang uminom ng magkasama at maging magkaibigan silang tatlo. Sinabi rin niya na ginagawa niya ang lahat ng gusto ni Zoe. Sumagot si Jungwoo na hindi siya maaaring malasing. Ayaw makipag-usap ni Hari kay Zoe, at nang subukan niya itong kausapin, sinabi nitong hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon dahil yon ang kanilang unang pagtatalo. Tumanggap ng tawag si Hari mula kay Director Nam na nagsabi sa kanya na pumunta at ibigay ang impormasyong ninakaw niya. Samantala, may kausap si Hari sa computer tungkol sa mga personal na bagay, kabilang na ang plano niyang maghiganti kay Taejon at kung paano unti-unting mas nagkaka-interes si Zoe kay Jungwoo. Natutunan ni Jungwoo ang kwento ng cleaning lady, ang kanyang anak na babae ay ginahasa sa paaralan at nagpakamatay 5 taon na ang nakalipas. Natagpuan din niya ang sulat ng pagpapakamatay ng anak nito. Nakakuha pa siya ng dagdag na impormasyon tungkol sa kaso at natuklasan na ang isa sa mga sangkot ay nasa kulungan na, habang ang isa ay paparating sa paliparan ngayong araw. Napagtanto ni Jungwoo na plano ng cleaning lady na patayin ang isa pa, kaya nagtungo siya sa paliparan. Dumating ang lalaki at sumakay ng taxi, nagrereklamo tungkol sa hirap niya sa Amerika. Ang driver ay si cleaning lady pala. Dumating si Jungwoo sa tamang oras upang pigilan siya, ngunit itinuloy pa rin ng cleaning lady ang pagpatay at naaresto ito. Napanood ni Zoe ang balita tungkol sa pagpatay at nalungkot siya. Dumating si Hari at pinagaan ang loob niya. Makalipas, dumalaw si Miran sa bahay ni Zoe at nakipag-usap dito. Sinabi niya na nakita na ni Zoe ang kanyang asawa na si Taejon at masama ang ugali nito. Tinanong pa niya kung kilala ba niya si Jungwoo dahil anak ito ni Taejon na umalis 14 na taon na ang nakalipas. Nagulat si Zoe sa revelasyong iyon at umalis sa usapan. Napansin ni Aerium na kahina-hinala ang pagsasalita ni Director Nam sa telepono at agad niya itong sinabi sa kanyang ama. Inutusan ni Taejon si Director Yun na alamin kung ano ang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Director Nam at ibinigay kay Hari ang hinihingi nito. Kapalit nito, iniabot ni Hari sa kanya ang isang pasaporte at pera. Binanggit ni Director Nam na nasa ibang bansa na ang kanyang pamilya at sasama na rin siya sa kanila. Bago umalis, pabirong sinabi ni Director Nam na kapag nalaman ni Suyon na ang ina ni Hari ang may kagagawan sa lahat ng nangyari sa kanya, magiging malaking problema yon. Mariing tumugon si Hari na hindi na dapat sinabi iyon ni Director Nam. Dumating si Zoe sa istasyon at narinig ang usapan ni Jungwoo at ng kanyang ina. Nakiusap ang kanyang ina kay Jungwoo na palayain si Suyon at bumalik na sa bahay nito, habang umiiyak at marahang hinahampas siya. Maging ang mga gamit ni Jungwoo ay dinala na niya sa isang kahon. Sa huli, sinabi ng ina ni Zoe na masaya na si Suyon sa kinaroroonan niya at ayaw nang bumalik. Tahimik na pinanood ito ni Zoe, may luha sa kanyang mga mata. Habang sinusuri ni Jungwoo ang kanyang mga gamit, napansin niya si Zoe na nakatayo roon. Umalis si Zoe, ngunit sinundan siya ni Jungwoo. Naabutan niya ito at nag-usap sila. Ibinahagi ni Zoe kung gaano karami ang pinagdaanan niya sa paglipas ng mga taon, sa pagsisikap na kalimutan ang lahat, at kung paano si Hari lamang ang laging sumusuporta sa kanya noong panahong iyon. Mahigpit siyang niyakap ni Jungwoo at sinabing huwag siyang tingnan sa mukha dahil baka maalala niya ang lahat. Pag-uwi ni Zoe, nadatnan niya si Hari na may sakit at nilalagnat. Tinanong niya kung nagpatingin na ito sa doktor, at sagot ni Hari ay nakapunta na ang doktor. Biglang napaiyak si Hari at mahigpit na niyakap si Zoe, pakiusap na huwag siyang iwan at huwag nang umalis muli. Samantala, hinahanap ng cleaning lady ang kanyang manugang at pumunta si Jungwoo upang imbestigahan siya. Tinanong siya nito kung may nakain na, ngunit nanahimik lang si Jungwoo at seryosong nagsimulang magtanong ng may diin. Sinabi ni Jungwoo sa cleaning lady na, anuman ang kanyang pinagdaanan, mali pa rin ang pumatay at hindi niya dapat ginawa iyon. Ikinuwento ng cleaning lady kung paano niya pinatay si Sangjok gamit ang tuyong yelo at pinutol ang ari nito. Tinanong ni Jungwoo kung siya ba ang naglagay ng basang tuwalya sa mukha nito at tumango siya bilang tugon. Sinabi ni Jungwoo na wala na siyang magagawa para sa kanya, ngunit kung buhay pa ang kanyang anak, handa sana siyang pakasalan ito. Nagising si Hari at napansin si Zoe na natutulog sa tabi niya. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito.
Samantala, nalaman ni Taejon na ninakaw ni Director Nam ang impormasyon, at maging ang 200 milyong won na ininvest ni Harry Borison ay kinuha rin nito. Galit na galit si Taejon at iniutos na huwag ipaalam sa mga reporter ang balita. Inimbitahan ni Harry si Jungwoo na makipagkita sa kanya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Sumagot si Jungwoo na abala siya at pupunta na lang sa susunod, at pagkatapos ay bumalik siya sa cleaning lady. Sinabi niya dito na alam niyang hindi siya ang naglagay ng basang tuwalya sa mukha ni Sang-Jook at may iba pang taong naroon. Noong una, tumanggi itong magsalita, ngunit kalaunan ay inamin na hindi niya kilala ang taong iyon, maliban sa tunog ng sapatos nito na matinis na tap-tap na parang takong. Sinabi ni Jungwoo sa kanya na palayain si Bora at papalayain din niya si Suyon. Pagkatapos, habang umiinom sa bar kasama si Detective Ju, sinabi niya na ipapaubayan na niya si Suyon dito. Samantala, dinalaw ni Zawi ang kanyang ina. Nagbaon siya ng pagkain para dito. Sinabi niya na hindi bagay sa kanya ang lugar na yon, at pagkatapos ay magkasama silang umupo para kumain at naging emosyonal. Inamin ni Zawi na noong una, galit siya sa kanyang ina dahil hindi siya hinanap at gusto niyang gantihan ito sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya niyang magtagumpay. Pero kalaunan, nagsimula na niya itong mamiss. Umalis si Zawi at umiyak sa loob ng kanyang sasakyan, yakap-yakap ang sapatos ng kanyang ina, dama ang pagkawala nito. Nakipagkita si Jungwoo kay Harry. Pilit niyang iniiwasan si Zawi at dumiretso agad kay Harry. Tinanong siya ni Harry kung si Taejon ba ang kanyang ama dahil maaari itong makasagabal sa investigasyon. Sumagot si Jungwoo na wala na siyang anumang ugnayan dito. Inabot sa kanya ni Harry ang isang dokumento, isang kasulatan ng pagkakautang na nagsasaad na si Michelle Kim ay nagpautang kay Miran na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Muling nagkita sina Taejon at Harry Borison, at hiniling ni Taejon na huwag bawiin ni Harry ang perang in-invest niya sa bangko ni Harry. Sumang-ayon si Harry at sinabing maaari pa niyang pahabain ang palugit. Nagpasalamat si Taejon at sinabing tutulong siya kay Harry kung kakailanganin nito sa hinaharap. Hiningi ni Harry kay Taejon na abutin sa kanya ang kanyang tungkod. Maya-maya, nakatanggap si Taejon ng isang package na naglalaman ng laruan, isang bisikletang gawa sa tubo na dati ay ginagawa ng ina ni John para sa kanya. Napagtanto ni Taejon na buhay si John at bumalik na. Pumunta si Taejon sa basement ng isang psychiatric hospital, kung saan inirahan si Yeonju, ang ina ni John. Halos tuluyan na itong nabaliw at nakalimutan na ang karamihan ng bagay, maliban sa paulit-ulit na pagbanggit kay Taejon at sa kagustuhan niyang makita ito. Inutusan ni Taejon ang kanyang mga tauhan na ihanda ito at dalhin pabalik dahil alam niyang saan man naroon si John, maapektuhan ito kapag nalaman niyang buhay pa ang kanyang ina. Umalis si Zawi sa bahay, sinabing gusto niyang magtrabaho at pumunta sa Belos. Pumunta si Harry sa isang kalyeng karinderya na dati pinupuntahan ni Zawi, kahit ayaw niya sa ganung lugar, at nag-text sa kanya para samahan siya. Nagsimula nang magtrabaho si Zawi sa Belos at napansin niya ang isang wedding dress doon, ang una niyang disenyo. Dumating si Jungwoo at binalikan ang aksidenteng halik na nangyari sa kanila noon bago siya muling halikan. Pagkatapos, pumunta sila sa parke at nag-usap. Humingi ng tawad si Zawi para sa lahat ng taong ginugol ni Jungwoo sa paghahanap sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagbabalik nito sa kanyang buhay, ngunit sinabi rin niyang kailangan niyang umalis dahil hindi niya kayang iwan si Harry. Ito lang ang naging pamilya niya sa lahat ng taong iyon. Sinabi niyang hanggang pagiging magkaibigan lang sila at umalis. Pinanood ni Harry sa mga kamera ang pagbabalik ni Zawi, ngunit umalis din ito agad nang hindi bumababa ng kotse. Pinanood niya ang lahat ng iyon na may pagkadismaya. Pumunta si Zawi sa bahay ni Jungwoo at sa bahay ng kanyang ina, na sinusundan siya ni Harry sa kotse. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag, at inakala ni Harry na siya ang tatawagan nito, ngunit tumawag siya kay Jungwoo na hindi sumagot. Napaiyak si Harry na sana si Zawi na lamang ang para sa kanya magpakailanman. Inutusan ni Taejon ang kanyang mga tauhan na ibigay sa mga pahayagan ang litrato ni Yeonju upang matrigger si Jung. Ipinabatid kay Harry ng kausap niya sa computer na nailathala na ang litrato ng kanyang ina. Tumangging maniwala si Jung, iginiit na patay na ang kanyang ina at iniutos sa kausap na ipahuli kay Jungwoo si Taejon. Kinaumagahan, napansin ni Jungwoo ang tawag na hindi niya nasagot mula kay Zawi at nagsisi na hindi niya ito sinagot. Tinukso siya ni Detective Ju tungkol sa koneksyon niya kay Zawi. Samantala, nasa bahay si Zawi, nakatitig sa isang litrato nila ni Harry, nang muling tumawag si Jungwoo na nakaagaw ng atensyon niya. Pinapanood ito ni Harry mula sa silid ng mga kamera sa bahay. Dumalaw si Jungwoo sa bahay ni Zawi kasama si Detective Ju. Humingi ng paumanhin si Detective Ju sa pagiging kaswal ni Jungwoo sa pakikipag-usap dito. Tinanong ni Jungwoo si Zawi kung nag-away ba sila ni Harry, ngunit itinanggi niya ito. Tinanong naman niya si Jungwoo tungkol kay Detective Kim dahil narinig niyang pumanaw na ito. Ikinuwento ni Jungwoo ang tungkol sa aksidente sa kondisyong hindi siya magagalit. Sinabi niya kung paano niya hinanap si Zawi at tinawagan pa ito, sinasabing natagpuan na niya siya at iuwi na, ngunit namatay si Detective Kim habang hinahanap siya. Hinawakan ni Jungwoo ang kamay ni Zawi para aliwin ito at sa sandaling iyon ay pumasok si Harry. Sinabi ni Harry na alis na lamang siya dahil mukhang abala sila, ngunit pinigilan siya ni Jungwoo at sinabing naroon siya para sa investigasyon. Tinanong niya si Harry kung may alam ito tungkol sa Jaekyung Hospital, isang psychiatric hospital. Mariing itinanggi ito ni Harry at sinabing imposible para sa kanya na malaman yon. Sinubukan ni Zawi na kausapin si Harry, ngunit itinaboy siya nito. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang bumisita sina Harry at Jungwoo kay Miran upang imbestigahan ang utang na nakuha nito kay Michelle Kim. Una ay itinanggi ito ni Miran, ngunit kalaunan ay inamin at nakiusap na huwag sabihin sa kanyang asawa.
Pumunta si Taejun sa Jaekyung Hospital at inutusan ang doktor na huwag hayaang malaman ng kahit sino ang nangyari 14 na taon na ang nakalilipas. Ipinaalala niya sa doktor na binayaran na niya ito at saka umalis. Maya-maya, dumating si Jungwoo upang mag-imbestiga, ngunit itinanggi ng doktor na may alam siya. Sinimula ni Jungwoo ang pagsiyasat sa mga kwarto at papalapit na sa room 302 nang sabihin ng doktor na bakante iyon at umalis na ang pasyente kaninang umaga. Binuksan pa rin ni Jungwoo ang pinto at nakita ngang walang laman ang silid. Habang palabas na sila ng ospital kasama ang mga pulis, biglang itinapon sa harap nila ang isang bangkay. Nang makita ito ni Jungwoo, nakilala niya na si Sang Chul iyon, ang isa pang sangkot sa pagdukot kay Lee Soo-yeon. Nang suriin niya ang bangkay, nakakita siya ng isang litrato ng pamilya sa bulsa nito. Nakamasid si Hari sa malapit habang nagaganap ang lahat. Sinubukan ni Jungwoo na habulin ang taong nagtapon ng bangkay, ngunit hindi niya ito nahuli. Samantala, bumisita si Zoe sa lugar kung saan namatay si Detective Kim at binalikan ang masasayang alaala. Pagbalik niya, sinubukan ni Hari na lumapit at halikan siya, ngunit umiwas si Zoe at sinabing huwag na huwag niya iyong gagawin muli. Umalis siya, sabay sabing gusto muna niyang mapag-isa. Pumunta siya sa restoran kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Pinag-uusapan siya ng kanyang ina at ni Jungwoo nang mapansin ni Jungwoo na nakatayo si Zoe sa malapit. Sinundan niya ito at bumili ng kaparehong inumin na binili ni Zoe, tumabi sa kanya at nakipag-usap sandali. Pag-uwi ni Zoe, ipinakita sa kanya ni Hari ang isang litrato ng kanyang ina at sinabi na hindi nila pwedeng tanggapin ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Ipinaliwanag niya na kung mamumuhay muli si Zoe bilang Lee Soo-yeon, mapipilitan din siyang maging si John na maglalagay sa kanya sa panganib dahil hahabulin din siya ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Napagpasyahan ni na Jungwoo at Detective Ju matapos ang autopsy na nalunod si Sang Chul. Napagtanto nilang sinadya ng taong nagtapon ng bangkay sa harap ni Jungwoo na makita niya iyon at nilagyan pa ng litrato ng pamilya sa katawan. Habang magkasama sa kotse, nakinig si Hari sa tawag sa telepono ni Jungwoo mula kay Aerium na nagsabing dumating sa bahay ang kanilang tiyahin at kahawig ito ni Jungwoo. Nang marinig iyon, nagsuspetsa si Hari na maaaring iyon ang kanyang ina, si Yeonju. Habang magkasabay na naglalakad sina Hari at Jungwoo, napansin ni Jungwoo na ang tungkod ni Hari ay may kaparehong tunog na tap-tap na binanggit ng cleaning lady. Hinamon ni Jungwoo si Hari, natitingnan niya kung tunay na mahal ni Hari si Zoe o gusto lang niya itong kontrolin. Dumating si Jungwoo sa bahay ni Zoe upang magsalo ng pagkain. Samantala, inutusan ni Hari ang kausap niya sa computer na alamin ang pagkakakilanlan ng tiyahin ni Jungwoo at kumpirmahin kung siya nga ba ang kanyang ina. Ang taong ito, si Director Yeon, ay pinakamalapit na kaalyado ni Taejon. Sa parehong oras, nakatanggap ng text si Jungwoo mula sa kanyang kapatid na si Aerium na nagpadala ng litrato ng kanilang tiyahin. Ipinakita ni Jungwoo ang litrato kay Hari at papakita na rin sana kay Zoe nang biglang hampasin ni Hari ang telepono ni Jungwoo gamit ang kanyang tungkod, dahilan para mabitawan niya ito at matumba. Sa proseso, nasugatan ang kamay ni Zoe. Umalis si Zoe para balutan ng benda ang kanyang kamay. Hinarap ni Jungwoo si Hari at tinanong kung bakit niya yon ginawa. Nang bumalik si Zoe, sinadya ni Hari na ibagsak ang kanyang tungkod na para bang biktima siya. Binalaan ni Zoe si Jungwoo na huwag masyadong maging agresibo kay Hari. Umalis si Jungwoo at lumayo rin si Zoe kay Hari. Pumunta si Zoe sa belos at nakatulog doon. Dumating si Jungwoo, pinanood siyang natutulog at nahiga sa tabi niya. Nang magising si Zoe, nagsimula na siyang magtrabaho at dumating si Aerium, sabay yakap kay Jungwoo. Una ay napagkamala ni Jungwoo na si Zoe ito, ngunit nang magising siya, ipinakilala niya ang kanyang kapatid kay Zoe. Dumating si Yeonju sa shop para uminom ng kape at tinanong si Zoe kung siya ba si Soo-yeon. Nang itanggi ito ni Zoe, sinabi ni Yeonju na gumaan ang kanyang loob at inamin na galit siya kay Soo-yeon dahil iniwan sila nito. Mapait niyang binanggit na namatay ang kanyang ama sa paghahanap kay Soo-yeon. Bumisita si Jungwoo sa kanyang bahay upang makita ang kanyang tiyahin. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang nakamaskarang taong nagtapon ng bangkay ni Sang Chul at tinangkang agawin ang laruan na bisikleta mula kay Yeonju. Hinabol siya ni Jungwoo, ngunit nahawakan ng maskarang lalaki si Aerium at tinutukan ng kutsilyo sa leg, sabay bantang papatayin kung lalapit si Jungwoo. Nagawang palayain ni Jungwoo si Aerium at nasugatan ang balikat ng umatake, ngunit nakatakas pa rin ang lalaki. Kalaunan, ipinatawag si Jungwoo upang imbestigahan ang isa na namang pagpatay. Natagpuan nila ang bangkay ni Director Nam. Tulad ng iba, nalunod din ito. May nahanap na USB drive sa kanyang bibig. Nang buksan nila ito, lumabas ang listahan ng mga pangalan, kabilang ang ilang hepe ng pulisya, na nagpapahiwatig na may kinalaman ang ilang nasa batas sa mga krimen. Dumating ang hepe ng pulisya at inutos na ilipat ang kaso. Iginiit na hindi makakapag-imbestiga ng patas si Jungwoo dahil si Taejon ang kanyang ama. Mariing tumutol si Jungwoo at inakusahan ang hepe na tinatago ang sarili niyang krimen. Sinuspindi ng hepe si Jungwoo kaya ibinigay niya ang kanyang badge at lisensya. Nakakuha si Zoe ng USB drive mula sa isang package. Habang sinusuri niya ito, biglang nanakaw ang kanyang telepono at may kahina-hinalang tawag na ginawa kay Jungwoo. Pinatugtog ni Zoe ang laman ng USB at nadiskubre ang nakakagulat na impormasyon. Kasama si Taejon sa lahat ng nangyari 14 taon na ang nakalipas. Natutunan din niya na ang tiyahin ni Jungwoo ay si Jun pala ang ina, at siya ang nag-utos ng pagdukot kina Jungwoo at Soo-yeon. Nalaman din niya na si Taejon ang may kagagawa ng pinsala sa binti ni Jun. Hinarap ni Zoe si Hari at tinanong kung alam niya ang lahat ng ito. Itinanggi ni Hari ang anumang kaalaman, pati na rin ang katotohanang ang tiyahin ni Jungwoo ay ina niya. Hindi siya pinaniwalaan ni Zoe. Sa sandaling yon, dumating si Jungwoo at nakita si Hari na niyayakap si Zoe. Tinulak ni Zoe si Hari at umalis.
Personal namang sinabi ni Hari kay Yun na kailangan niyang ibalik si Zoe sa kanya at kung tatanggi ito, kailangan niya itong patayin. Samantala, bumalik si Jungwoo sa kanilang bahay, determinado na bantayan si Taejon. Sinabi niya kay Taejon na sinuspinde siya sa pulisya at napagtanto niyang wala ng saysay ang pagiging pulis. Tumutol si Miran na manatili si Jungwoo sa kanilang bahay, ngunit hindi siya pinansin ni Taejon. Hinarap ni Jungwoo si Direktor Yon at tinanong kung ano ang pakiramdam na maging anak ni Taejon sa halip na siya. Nanahimik lamang si Direktor Yon. Ipinatong ni Jungwoo ang kanyang kamay sa balikat nito. Samantala, hiniling ni Miran kay Hari na gawing puhunan na lang ang utang niya dito at pumayag naman si Hari. Nagsimula si Jungwoo na maghalughog sa bahay ng kanyang ama para sa ebidensya, habang si Detective Ju ay humihingi ng karagdagang impormasyon mula sa nurse ng JQ Hospital. Nag-atas din si Jungwoo ng isang pulis para bantayan si Zoe para sa kanyang kaligtasan. Bumisita si Hari kay Taejon para sa negosyo at nakita roon ang kanyang ina. Naging emosyonal siya nang matuklasang hindi na siya nito nakikilala. Madalas namang dumalaw si Jungwoo sa Belos upang makita si Zoe. Upang mahanap ang pumatay kina Direktor Nam, Sang-Gyok at Sang-Chul, humingi si Jungwoo ng tulong sa kanyang lolo na minsang ipinakilala sa kanya ni Detective Kim. Ipinakita sa kanya ng matanda ang mga taon ng nakalap na ebidensya, kabilang ang litrato ni Nars Jung at John. Biglang nagsanib ang lahat ng piraso sa isip ni Jungwoo. Naalala niya ang insidente noon, ang sugatang binti ni John, at sa wakas na pagtanto niyang si Hari ay si John pala. Pinuntahan ni Zoe si Hari para makipag-usap. Habang nakaupo sa loob ng kotse, tinanong niya kung alam ba nitong buhay pa ang kanyang ina. Itinanggi ito ni Hari, sinabing hindi niya siya nakikilala. Hindi naniwala si Zoe at mas lalong iginalit ang tanong. Ibinunyag ni Hari na siya ang pumatay kay Sang-Gyok, iniisip na magugustuhan siya nito dahil doon. Nagulat si Zoe dahil hindi niya kailanman inisip na kayang pumatay ni Hari. Sa sandaling iyon, dumating si Jungwoo, binuksan ang pinto ng kotse at hinila palabas si Zoe. Hiningi niya rito na ihatid siya pauwi, ngunit nawalan siya ng malay. Dinala agad ni Jungwoo si Zoe sa ospital at pagkatapos ay sa kanyang bahay, kung saan nagsimulang alagaan siya ng kanyang ina. Noong una, naiinis si Yeonju na naroon si Zoe, pero kalaunan ay tinanggap din ito. Ngayon, nais ni Jungwoo na tuluyang malaman ang buong kwento ng kanyang tiyahin. Napagkasunduan nilang lahat na iisa ang salarin sa lahat ng pagpatay at mas gusto nitong patayin ang mga biktima sa pamamagitan ng pagkalunod. Dahil sa sobrang sakit ng loob, binasag ni Hari ang larawan nila ni Zoe, pagkatapos ay ikinulong ang sarili sa kanyang pribadong silid at umiyak dahil sa pagkawala nito. Samantala, buong pusong niyakap muli ni Zoe ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Suyon. Nagpasya siyang dalawin si Hari at pagpasok sa bahay nito ay nakita niya ang basag na larawan. Pumasok siya sa pribadong silid at nanlaki ang mata sa gulat nang makita ang mga litrato ng pamilya ni Jungwoo. Bago pa siya makagalaw, aksidenteng naglock ang pinto at natrap siya sa loob. Sa pamamagitan ng mga kamera sa silid, nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa bahay. Napanood niya habang dumarating si Miran at sinasabi kay Hari na natuklasan na niya ang totoong pagkatao nito bilang si John. Walang reaksyon si Hari at sinabi lang na magkaalyado na sila ngayon. Binanggit ni Miran kung alam ba ni Suyon na ang ina ni Hari ang may kagagawa ng lahat ng nangyari sa kanya. Sagot ni Hari na hindi na sana niya sinabi iyon at inalok siya ng inumin. Uminom si Miran at biglang nawalan ng malay. Nang makita ito, kinabahan si Suyon. Samantala, inasikaso ni Direktor Yon ang isang pagpupulong sa pagitan ni Hari at Taejon. Pagdating nila, walang tao roon. Biglang inatake ni Direktor Yon si Taejon. Dumating si Jungwoo sa tamang oras at nakipaglaban kay Direktor Yon. Gayunpaman, kahit bugbugin siya, halos hindi apektado si Direktor Yon. Nang dalhin si Direktor Yon sa presinto, itinanggi niyang may koneksyon siya kay Hari. Sa halip, sinungaling niyang inakusahan si Suyon na siya ang utak sa lahat ng pagpatay. Mas lalo pang lumala nang gumawa si Hari ng peking voice recording ni Suyon na parang siya ang nag-utos ng mga pagpatay. Lumabas si Suyon mula sa silid at hinawakan si Miran, ngunit napansin niyang puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Takot na takot, agad niyang binuksan ang laptop kung saan lumabas si Hari sa screen, sinasabing ito na lang ang natitirang paraan at wala na siyang takas. Samantala, pinipilit ni Jungwoo na paniwalaan ng pulisya na nagsisinungaling si Direktor Yon. Gayunpaman, itinuloy pa rin ng mga pulis ang pag-aresto kay Suyon, ngunit hinarangan ni Jungwoo ang harap niya at tumangging iparesto siya. Sa ibang lugar, natagpuan si Hari na walang malay sa kanyang pribadong silid at dinala para imbestigahan. Itinanggi ni Direktor Yon na kilala niya ito, ngunit napansin ng ama ni Kim na iniiwasan niyon ang direktang pagtingin kay Hari at ginagaya ang mga kilos nito, senyales na kilala niya ito, ngunit nasa isang masunuring relasyon sa kanya. Inalis si Jungwoo sa kaso dahil sa kanyang pagkiling kay Suyon at itinago sila ni Detective Ju sa kanyang bahay, kung saan mainit silang tinanggap ng ama nito. Habang naroon, nagtiwala si Suyon kay Jungwoo at ibinunyag na nakatanggap siya ng USB na naglalaman ng impormasyon na nagpapatunay na ang ama niya ang may kagagawan sa kalagayan ng ina ni John at sa pinsala sa binti nito. Labis na nabagabag si Jungwoo at napaiyak, ngunit inaliw siya ni Suyon, sinasabing hindi siya katulad ng kanyang ama. Samantala, natagpuan ng ina ni Suyon si Yeonju sa kalye at sinimulang alagaan ito. Isang araw, ipinakita niya kay Yeonju ang lumang litrato ni Batang Jungwoo na nagdulot ng matinding reaksyong emosyonal at panic attack. Maya-maya, nakipagkita si Hari kay Taejon at nagbanta na isisiwalat ang lahat kung hindi nito dadalhin sa kanya si Suyon. Nakita rin niya ang kanyang ina, si Yeonju, nakasama ang ina ni Suyon at si Yeonju. Palihim niyang ibinalik sa ina ang locket nito. Nagkasama sina Jungwoo at Suyon, naghanda ng isda at nagkuha ng mga litrato. Gayunpaman, natunton sila ng mga pulis at kasama si Hari.
Lumuhod si Suyon, hinawakan ang kamay ni Hari, at nakiusap kung paano niya nagawang pumatay. Dinala si Suyon sa harap ni Direktor Yon, na patuloy na idinidikit sa kanya ang lahat ng krimen at sinasabing sumusunod lang siya sa mga utos nito. Binalaan niya ito na masyado itong nagtitiwala kay Hari at naiiwan din siya nito sa huli. Nakipag-usap si Suyon sa kanyang ina, si Yang Wu, sabay silang kumain at nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap. Paglaon, sinabi ng kanyang ina kay Yang Wu ang naging reaksyon ni Yeonju nang makita ang kanyang litrato. Sinubukan ni Jungwoo na magtatag ng koneksyon sa pagitan ni Yeon at John. Ipinadala niya ang DNA sample mula sa lata ng cola na ginamit ni John sa pagpatay kay Kim sa pulisya sa France, upang ipasuri kung may katugmang ebidensya mula sa mga dating krimen. Sinuri rin niya ang mga record ni Yeon. Matapos ang masusing investigasyon, natuklasang ang tunay na pangalan ni Yeon ay si Hari. Noong bata pa ito, inabuso siya ng kanyang mga magulang at pinatay sila ni John upang iligtas siya, gamit ang parehong paraan na ginamit niya kay Kim. Bilang kapalit, ginamit ni John ang pagkakakilanlan ni Hari at ngayon ay nagtatrabaho si Hari para sa kanya. Patuloy na inaalagaan ni Suyon si Yeonju at binilhan pa ito ng bagong sapatos. Samantala, palihim na pinapanood siya ni Hari, namamangha sa kabaitan niya sa kanyang ina kahit na lahat ng ginawa nito sa kanya. Isang gabi, nakita ni Yeonju ang ilaw mula sa isang bintana at biglang naalala ang lahat, kabilang ang pag-alis kay John noon. Sa takot, tumakbo siya palabas ng bahay. Natagpuan siya ni Suyon at Jungwoo, ngunit kritikal na ang kanyang kalagayan. Nilapitan ni Suyon si John at hinimok itong kausapin ang kanyang ina sa huling pagkakataon dahil hinihintay siya nito at nagtatanong tungkol sa kanya. Tumanggi si John, sinasabing hindi na siya nito natatandaan. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang batang bersyon ng kanyang sarili at inalo ito, sinasabing sa wakas ay magiging malaya na sila. Sa kasamaang palad, pumanaw si Yeonju. Dumating si John matapos umalis sina Suyon at Jungwoo na nagbuntong hininga sa pagkadismayang pera na lang ang iniwan sa kanya. Dinalaw ng mga pulis si Miran na nakaligtas sa kanyang mga sugat at tinanong kung sino ang umatake sa kanya. Sa simula, itinuro niya si Suyon dahil tinakot siya ni Taejon. Ipinagkatiwala ni Jungwoo kay Aerium ang pagkuha ng kanyang tunay na salaysay. Nakumbinsi ni Aerium ang kanyang ina na balak na rin niyang hiwalayan si Taejon at na hindi na niya ito dapat katakutan. Sumang-ayon si Miran at sinabi kay Jungwoo ang totoo, kapalit ng pangako nito na hindi siya iiwan. Naghain din siya ng diborsyo. Naglatag si Jun ng bitag para kina Jungwoo at Suyon sa tulong ng mga tauhan ni Taejon. Gayunpaman, dumating agad ang mga pulis at nailigtas sila. Sinubukang hawakan ni Jun si Suyon, ngunit sinabi nitong natatakot siya sa kanya. Sa himpilan ng pulis, ipinaalala ni Suyon sa tunay na hari na iniwan lang siya ni John at ginamit lamang siya. Hinarap ni Jungwoo ang kanyang ama at tinanong kung itinuturing pa ba nitong sarili niya bilang tao matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Bumalik si Jun sa silid kung saan siya ikinulong noong bata pa siya na may pagnanais na magsimula muli. Tinawagan niya si Taejon at inutusan na dalhin sa kanya si Suyon. Habang nag-iisa, naalala niya ang lahat ng pagkakataong kinausap siya ni Suyon mula sa bintana. Natunto ni Jungwoo ang kinaroroonan ni Jun sa pamamagitan ng tawag sa telepono at nakarating sa silid. Binuksan niya ang pinto at pinaalala kay Jun ang panahon na iniligtas niya ito mula sa sunog. Inamin ni Jun na yon ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman totoong kinamuhian si Jungwoo. Sinubukan ni Jungwoo na kumbinsihin si Jun na sumama sa kanya, ngunit tumakas ito at nabaril sa binti habang tumatakas. Sugatan, sumakay siya sa kanyang kotse at muling tinawagan si Taejon. Lumapit si Taejon kay Suyon sa labas ng kanyang tindahan at nagtanong kung maaari silang mag-usap. Pumayag siya at sumakay sa kotse nito, hindi alam ang tunay na pakay. Umalis si Taejon, nalinlang ang mga pulis, at dinala siya sa bodega kung saan siya ikinulong matapos siyang dukutin ilang taon na ang nakalipas. Naghihintay na roon si John. Maya-maya, dumating si Jungwoo. Ipinaalala ni Jun kay Suyon kung paano siya iniwan ni Jungwoo sa lugar na yon at napaluha siyang naalala ang lahat. Inamin ni Jungwoo na namuhay siya sa pagkakasalang iyon mula noon at nangakong hindi na niya muling gagawin ang parehong pagkakamali. Sinabi ni Suyon kay Jun na mahal niya ito, ngunit hindi kailanman sa paraang gusto niya. Sa tindi ng galit, nawala ng kontrol si Hari at nagpaputok ng baril na tinamaan si Jungwoo. Dumating ang mga pulis at binaril si Jun. Kapwa dinala sa ospital sina Jun at Jungwoo. Pagkalipas ng 10 araw, nagkamalay si Jungwoo at mainit na sinalubong ni Suyon. Sa wakas, masaya na silang pamilya kasama si Miran at Aerium. Inaresto si Taejon para sa kanyang mga kasalanan. Sa unang pag-ulan ng nyebe, ikinasal sina Jungwoo at Suyon at nagbahagi ng mga litrato kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Lahat, kabilang si Detective Ju at ang kanilang team leader, ay labis na natuwa para sa kanila. Kalaunan, binisita nila si Hari na nawalan na ng malaking bahagi ng kanyang katinuan at natutuwa na lamang sa mga simpleng bagay. Sa huling eksena, umalis si Suyon kasama si Jungwoo matapos bisitahin si Hari. Pinanood niya itong umalis, iniunat ang kanyang kamay sa kanyang imahinasyon na parabang sinusubukang hawakan siya sa huling pagkakataon. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.